Isang mapagpalang gabi po mga kapatid. Salamat po sa pagkakataong ito na kayo po ay mapaglingkuran ko sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Salamat po sa kalusugan at sa biyaya ng Panginoon na patuloy na pinagkakaloob niya sa bawat isa sa atin. Patuloy nating ipanalangin ang mga kapatiran po natin, mga mahal natin sa buhay, na meron pong karamdaman ngayon. Isa po ako sa naapektuhan ng ating pong malamig na panahon. Meron pa rin po akong cough and cold. Kaya hinihiling ko rin po ang inyong panalangin sa akin para manumbalik yung akin pong 100% na kalusugan para magampanan po natin ang gawain ng ating pong Panginoon. So sa gabing ito, atin na pong pag-aralan ng kanyang salita. Buksan na po natin ang ating mga Biblia sa John chapter 12 verses 27 to 28. John 12 verses 27 to 28. Ang sabi po dito, "Now my heart is troubled, and what shall I say? Father, save me from this hour? No, it was for this very reason I came to this hour. Father, glorify your name." Then a voice came from heaven, "I have glorified it and will glorify it again." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Panginoon, muli kami nagpapasalamat sa kalakasan na inyo pong patuloy na pinagkakaloob sa bawat isa. Salamat sa inyong lingkod na inyo pong patuloy na pinapalakas sa bawat pagdaan ng mga araw. Dalayan ko po ang complete healing, Panginoon, para magampanan ko, Panginoon, sa inyo pong biyaya at lakas at katalinuhan ang gawain po na inyo pong ipinagkaloob sa akin. Panginoon, sa pag-aaral namin ngayon pong gabi, tulungan mo kami, Panginoon, na maunawaan ulit ito. Makita namin, Panginoon, ang mga paraan ng pananalangin ng Panginoon sa bawat sitwasyon ng buhay niya. At yun din po ay maiangkop namin sa bawat sitwasyon ng buhay din po ng bawat isa. Kaya samahan na kami, Lord, sa aming pag-aaral sapagkat nang ito ay dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Noon pong bago magtapos ang 2023 at sa simula nitong 2024, ngayon pong January, ay marami po tayong nakita sa TV, maging sa internet, na mga nag-viral na mga pangyayari. Pag sinabi nag-viral, kumbaga ito ay pinag-usapan, ito ay pinagpasapasahan, ng mga pangyayari. At isa na po dito ay yung mga tinatawag na road rage, o yung mga away or gulo sa daan, na kung saan ay madalas yung mga drivers nagigit-gitan sila sa daan, naguunahan, at madalas yung parang feeling ay naargabyado sila, yun po ang kumbaga nanghaharang at lalabas at aawayin yung mga nanggigit-git. At yun nga po, nakita natin yung ilan na mga napanood natin, nakita natin sa TV at saka sa internet. Siguro familiar kayo sa mga mukhang ito. Ang na-appreciate ko po sa mga pangyayaring ito, itong mga inaway nila ay hindi nakipag-away. Although may ilan din po tayo na nakita na talagang sila ay lumabas din, at talagang sila ay nakipagsuntukan, nakipag-away. Pero ito pong nag-viral na ito ay hindi pumalag yung inaaway nila. Kalmado lang sila. At para sa akin, yan po ang dapat na attitude natin o pag-uugali natin pagka tayo po ay nasa kalsada. Kalmado lang po tayo. Bagamat napakahirap pong gawin noon. Di po ba, lalo na kung ikaw ang naargabyado, at ikaw ang minura, ikaw ang pinagalitan, ikaw ang minaliit. Ang hirap na magtimpi. Di po ba? Kaya napakahalaga po na bago tayo lumabas ng tahanan sa ating mga nagdadrive, at marahil kahit na wala tayong sasakyan, tayo po ay mag-commute lang, hindi natin minsan inaasahan, may mga makakasalubong tayo, makakasakay tayo, nauubos ng ating pong pasensya. Kaya napakahalaga po na manalangin tayo, lalo tigit tayo po mga mananampalataya, ipanalangin natin ang puso natin, ang isipan natin, na maging handa sa kahit anumang trouble na makakasalamuhan natin, na maging tama ang atin pong tugon.
sapagkat napakahirap po at hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari pagka hindi tayo ready, no? Pagka dinaan din natin sa init ng ulo, ang tugon sa init ng ulo ng iba. Di po ba? Salamat sa Diyos sapagkat sa akin din po pagdadrive, may mga times na talagang gusto ko ring habulin, gusto ko ring magalit, no po. Kaya lang lagi pong may still small voice na nagsasabi lagi sa aking tainga na mas maaabala ka lang pagka gumanti ka, no? Pagka yung pride mo ay hindi mo nilunok. Okay? Kaya hopefully ay manatili po yung ganun pong aking attitude pagka ako po ay nagdadrive na talagang ako po ay puspusin ng banal na spirito. Although yun nga po, ang akin pong practice bago po ako umalis, ay lagi po akong humihingi ng tulong sa Panginoon. Ako po ay nananalangin. Ngayon pong gabi ay makikita rin natin ang reaction ng Panginoong Hesukristo when difficulties and troubles come. No, ito pong pag-aaralan natin na panalangin niya, no po, nawa ay makita nating halimbawa, no, ng tamang pagtugon pagka dumadating nga po ang kaguluhan, ang kahirapan sa ating pong buhay. Kaya ngayong gabi, pinamagatan ko po itong ating mensahe, Jesus' Prayer in Times of Difficulty. Jesus' Prayer in Times of Difficulty. No, ang panalangin ng Panginoong Hesukristo sa panahon ng kahirapan. Bago po nanalangin ng Panginoong Hesukristo, dito po sa verses 27 to 28, kung atin pong titingnan yung mga nangyari before this, ay makikita po natin na ito pong chapter 12 ay kumbaga 6 days na lang malapit nang mamatay ang Panginoong Hesukristo, no? Sapagkat ang sabi dito sa verse 1 ng chapter 12, 6 days before the Passover, Jesus arrived at Bethany where Lazarus lived, whom Jesus raised from the dead. So 6 days before the Passover. Ang Passover po, dun po nila sineselebrate, no po, yung paglampas ng angel of death sa lahat ng mga panganay ng mga Hudyo nung sila ay naging alipin sa Egypt nung panahon po ni Moses, no? Ito po ay naging practice na nila, no, na ipagdiwang ito pong Feast of the Passover. Kung titingnan natin yung mga sumunod po ng mga talata, ay makita po natin dito yung triumphal entry ng Panginoong Hesukristo sa Jerusalem, na kung saan siya po ay nakasakay sa asno, no? At pagpasok niya sa Jerusalem, siya po ay binigyan ng piging, pinapurihan siya. At ang sabi po ng mga tao dito po sa verses 12 to 15, the next day, the great crowd that had come for the feast heard that Jesus was on his way to Jerusalem. They took palm branches and went out to meet him, shouting, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is the King of Israel. Jesus found a young donkey and sat upon it, as it is written, Do not be afraid, O daughter of Zion. See, your king is coming, seated on a donkey's colt. So makita po natin dito sa mga talatang ito, no, na talagang ipinagdiwang ng mga tao, no po, ang pagdating ng Panginoong Hesukristo. At ang isa daw po sa mga dahilan ay dahil po sa kanyang pagbuhay kay Lazarus dito po sa chapter 11. No po, maraming mga naandun sa Bethany na naandito rin sa kanyang pagpasok sa Jerusalem. At itong mga ito, mga nagpasimuno ng pagbibigay ng kapurihan sa Panginoong Hesukristo. Makikita po natin dito sa verse 20 na sinabi na ng Panginoon na siya ay mamamatay. Ano po? At sa kanyang pagsasabi nito, may mga Greeks, na nagsabi kay Philip, na gusto nila makita si Jesus, po. At sinabi nila kay Andrew, at sinabi nila sa Panginoong Jesus. At ito ang kanyang naging tugon. Sabi niya sa verse 23, the hour has come for the Son of Man to be glorified. Okay? Gumamit siya ng isang illustration para ipaliwanag sa kanila, po, kung ano ang significance ng pagkamatay ng Panginoong Kristo. Although, hindi pa rin nila ito naunawaan. And then, pagdating nga po dito sa verse 27, sabi niya, Now my heart is troubled, and what shall I say? Father, save me from this hour? No, it was for this very reason I came to this hour. Father, glorify your name.
So, dito po makikita natin ang dalawang ekspresyon ng Panginoon na nilalaman ng kanyang panalangin in times of difficulty. No? May pinahayag siya tungkol sa kanyang sarili. No? Nung siya ay nanalangin, sa panahon na, yun nga, malapit na yung kanyang kamatayan. Yung panahon na alam niya, no, na bilang na ang kanyang mga araw sa mundong ito. Kayo po ba, ano ang inyong magiging reaksyon? Ano ang inyong mararamdaman? Kung halimbawa, bigyan na kayo ng taning ng doktor, no? Bawa, 2 months, 3 months na lang ang iyong buhay. Di ba, maano ka rin? Malulungkot ka rin, no? Magkakaroon ka rin ng takot sa iyong sarili. Di po ba? At dito, as I've said, meron siyang dalawa na ipinahayag tungkol sa kanyang sarili nung siya po ay nanalangin. Ang una, the Lord Jesus expressed His humanity. Okay? Ipinahayag niya, no? Ipinakita niya yung kanyang pagiging tao. Tandaan natin ito mga kapatid, nung dumating ang Panginoong Jesucristo dito, siya ay 100% human at siya ay 100% God. Okay? So, bakit siya ay 100% human? Kung titingnan po natin, ano po, yung ilang mga talata, no, dito po sa Gospels, no, sa Matthew, Mark, Luke, and John, makikita natin dito na ang Panginoong Jesucristo ay nagutom, ang Panginoong Jesucristo ay napagod, siya ay natulog, siya ay nauhaw, no po, siya ay nalungkot, siya ay umiyak, siya ay natuwa. Okay? At yun po ang mga indications, no po, na siya po ay 100% human. Sapagkat yung mga pakiramdam na yun, yung mga emosyon na yun, ay nararamdaman ng isang 100% na human being. And as I've said, siya rin po ay 100% God. At makikita rin po natin, no, kung bakit, no, sapagkat siya ay nagpapatawad ng kasalanan, siya po ay nakakapagpagaling, siya ay nakabuhay ng patay, nababasa niya ang iniisip ng mga tao. Bagamat hindi niya in-exercise yung full extent na kanyang pagiging Diyos. Ito po. Ngunit mababasa natin po sa banal na kasulatan, no? At maging ito ay pinatotohanan ng Diyos Ama at ng banal na Espiritu na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos. Ngunit sa puntong ito, makita po natin, no, yung expression ng kanyang humanity. Ang sabi niya dito sa verse 27, "Now my heart is troubled." No? Ang puso ko ay nangangamba, nagugulumihanan. Dito po sa Book of John ay walang record ng prayer ng Panginoon doon po sa Garden of Gethsemane. No, ito po ay nasa Matthew, Mark at saka sa Luke, no, na gantong-ganto rin po ang prayer ng Panginoon. Ang sabi po sa Matthew 26 verse 39, "Going a little further, he fell with his face to the ground and prayed, 'My Father, if it is possible, may this cup be taken away from me, yet not as I will, but as you will.'" So, dito, parang nangangamba siya. Alam niyo po, hindi lang ang dahilan ng kanyang pangamba dito ay yung proseso na kanyang pagdadaanan, yung napakahirap, napakasakit, no po, at nakakahiya na paraan ng kanyang pagkamatay. Kundi, naniniwala po ako sa gabing ito, hindi siya titingnan ng Diyos Ama. Kaya nga nung nasa krus, no, ang sabi ng Panginoon, my God, why have you forsaken me? Sapagkat since day one niya dito sa lupa, no, hanggang sa panahong ito, talagang lagi nagko-communicate ang Panginoong Jesus at ang Diyos Ama. So talagang matindi ang kanilang fellowship, matindi ang kanilang pag-uusap parati. Ngunit pagdating ng oras na yon, no, na talagang ang kasalanan ng buong mundo ay nasa balikat ng Panginoong Hesukristo, hindi po siya matitingnan ng Diyos Ama. At yun po ang source ng kanyang trouble dito. Ngunit ang makikita po natin dito, no, sa kabila na siya ay may kakayahan, no, na hindi dumaan doon. No? May kakayahan siya sapagkat siya Diyos na hindi gawin kung ano yung napagplanuhan. No? Pero siya po ay sumunod sa Panginoon. Di po ba?
Sumunod siya sa plano ng Panginoon. At yun nga po, human as he was, no po, ay natural, no, ay normal na maramdaman niya ang ganung pakiramdam. Ang sabi nga po ng isang commentator, ang human body daw po natin, God designed this to preserve itself, no? Dinisign daw po ng Panginoon ang ating katawan na magkaroon ng self-preservation. Kaya any danger, no po, sa ating pong buhay na makasalamuha ng katawang ito, talagang merong reaction, no? Meron pong resistance, no, na mangyayari. Na ganito po ang naranasan ng Panginoong Hesukristo. Ngunit sa kabila nga noon, no, ang itinuturo po sa atin ng Panginoon dito, sa kanyang pagpapahayag ng kanyang pagiging tao, no, is when difficult time comes, ano ang dapat po nating gawin? Ang sabi sa 1 Peter chapter 5, verse 7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Okay? Iyong ibigay, no? At iyong iwanan sa Panginoon ang lahat ng iyong pangamba, lahat ng iyong takot, lahat ng iyong kabigatan, sapagkat ang Panginoon ay kumakalinga sa atin. Okay? So, ngayong gabi, mga kapatid, ano-ano po ang ating mga kabigatan? Anong mga struggles po natin? Ano ang mga problema po natin sa oras na ito? Meron po ba tayong karamdaman sa oras na ito? Ang halimbawa po ng Panginoong Jesucristo ang dapat nating maging halimbawa sa pagtugon sa mga kabigatang ito, sa mga kahirapang ito. Ang sabi po ng 1 Peter chapter 5 verse 7, you cast all your cares. Ibigay mo sa Panginoon ang lahat. Katulad din po ng ginawa ng Panginoong Jesucristo. Tumawag po siya sa Diyos Ama. Okay? And then, ang isa pa po, ang sabi ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 4, verses 6 and 7, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Okay? So mga kapatid, ngayong gabi, ito po ang dapat nating gawin pagka tayo po ay may kabigatan. Human as we are, hindi po natin kayang maayos ito, hindi po natin ito kayang bigyan ng solusyon. Ano po? Maayos lang ito, magkakaroon lang po ito ng kasagutan kung lahat po ng ating mga kabigatan, pangamba sa oras na ito ay ibibigay natin sa Panginoon, tayo ay tatawag sa Kanya. No? Tayo po ay magpapasalamat, no po, sa mga pagpapala, sa assurance ng sagot sa prayer natin parati. No, katulad po ng ginawa ng Panginoong Jesucristo. In times of trouble, Jesus prayed. Kaya nawag, iyan na rin po ang maging practice natin. Pagka tayo po ay may problema, po, pagka tayo po ay may karamdaman, kapag tayo po ay may pangangailangan, tumawag po tayo sa ating pong Panginoon. So yun po ang una na pinahayag ng Panginoong Jesucristo nung siya po ay nanalangin in times of difficulty. No? He expressed His humanity. At binigyan niya tayo ng halimbawa dito kung anong dapat natin gawin, human as we are. Let's cast all our burdens to the Lord. Pangalawa, at ang panghuli, hindi lamang niya pinakita yung kanyang humanity, but also His priority. Ano ang kanyang inuna? Ano ang pinahalagahan niya? Okay? Kung babalikan po natin itong John chapter 12, verse 27, ang sabi niya, now my heart is troubled, and what shall I say? Father, save me from this hour? No, it was for this reason I came to this hour. And then verse 28, Father, glorify your name. So parang ito ay isang rhetorical question, no? Now my heart is troubled dahil malapit na siya ay pahirapan at siya ay mamatay dun sa krus ng Kalbaryo. Malapit na ang Diyos Ama, no, ay hindi tumingin sa kanya. Ang sabi niya, anong ipagpe-pray ko? No, na iligtas ako ng Panginoon dito? Ang sabi niya, hindi ganun ang aking ipagpe-pray.
sapagkat yun ang dahilan kung bakit ako pumunta dito. No? Yung hour dyan, yung sinabi niya na, Father, save me from this hour, at saka yung sabi niya, no, it was for this very reason I came to this hour. Yung word, the hour dyan, no po, ay hindi tumutukoy sa oras sa relo, no? Kundi yung dahilan kung bakit siya dumating. Yung panahon, no po, na siya ay mamamatay. Yun po yung hour. Yan po yung ibig sabihin ng salitang hour. Na ang sabi niya, no? Bagamat ako'y nangangamba, bagamat nakakaramdam ako ng takot, pero hindi yun ang ipapanalangin ko na hindi na ako padaanin ng Panginoon doon para mawala ang aking takot, ang aking pangamba. Okay? Ang nararamdaman ko ito. Sapagkat ang dahilan kung bakit ako pumunta dito ay para nga sa oras na yun na ako ay mamamatay sa krus para iligtas ang buong sangkatauhan. Na yun ang plano ng Diyos Ama sa lahat ng mga makasalanan. So dito po, no, sa kanyang priority, meron tayong dalawang makikita na prioritize niya. Una, to do the will of God. No? Inuna niyang gawin kung ano ang kalooban ng Diyos. As I've said, bagamat meron siyang kakayahan, no, na hindi gawin kung ano man yung kalooban ng Diyos, pero hindi yun ang kanyang ginawa. No? Bagamat meron siyang kakayahan kung nabaguhin, no? Kung ano man ang kalooban ng Diyos, pero hindi yun ang ginawa. No? Hindi yun ang kanyang ginawa. Sapagkat hindi yun ang plano ng Panginoon. Ang kanyang inunang sundin ay kung ano ang kalooban ng Panginoon. At bago pa dumating itong time na to, yan na lagi ang kanyang sinasabi. Sabi niya nga sa John chapter 9 verse 4, ang sabi ng mga Bible scholars, ito pong John chapter 9, ito ay 6 months before na siya ay mamatay. Ang sabi dito sa John chapter 9 verse 4, as long as it is day, we must do the work of Him who sent me. Night is coming when no one can work. So ang sabi dito ng Panginoong Jesucristo, habang araw pa kailangan kong gawin, no? Kailangan kong tapusin yung pinapagawa ng Panginoon sapagkat malapit nang dumilim, malapit na maggabi, no? At wala nang pwedeng magtrabaho. Yun po ay nung panahon na yun. Ano po? Ngayon kahit gabi, no, kahit madaling araw, merong nagtatrabaho. Pero the point there is, yun nga po, may time na matatapos na, no, yung oras na ating pagtatrabaho. At the moment na matapos yun, wala nang pwedeng magtrabaho. So, ang Panginoong Jesucristo, lahat ng kanyang ginawa dito sa lupa, no, yun po ay may time limit. No? At ito nga po, no, itong oras na ito na sinasabi niya, ito na yung panahon na siya ay mamamatay para iligtas. No? Para bigyan ng buhay na walang hanggan ang mga makasalanan kung sasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Inuna niya ang kalooban ng Panginoon. Ngayong gabi, mga kapatid, pang-ilan kaya ang kalooban ng Panginoon sa dapat natin pong sundin? At kung sakali na yung atin pong kailangang gawin ay taliwas sa kalooban ng Diyos, ano po kaya ang desisyon na atin pong gagawin? Alin ang ating uunahin? Alin ang ating isusunod o ipanghuhuli? Ang Panginoong Jesucristo, hindi niya inuna kung ano yung magbibigay ng comfort, no? Magbibigay ng kagaanan sa kanyang buhay. No? Ang inuna niya ay yung kalooban ng Panginoon. At ang kalooban ng Panginoon madalas ito po ay mahirap, no? Pero ang sabi po ni Apostol Pablo, bagamat mahirap, ano po, ang kalooban ng Panginoon. Ito po ang kanyang sinabi sa 2 Corinthians chapter 4 verses 16 to 18. Na sa kabila ng marami niyang pinagdaanan, no, na montik na siyang mamatay, no, sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, tuloy pa rin siya. Hindi siya tumitigil, hindi siya nadi-discourage. Ano po? Ang sabi niya dito sa verse 16, therefore we do not lose heart.
Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. So napakaganda ng attitude po dito, no, ni Apostol Pablo pagdating sa pagsunod sa kagustuhan ng Panginoon. Ang kalooban ng Panginoon sa kanya, siya ay maging mangangaral, no? Maging sugo para sa mga hintil. At sa paggawa niya noon, ang dami niyang nakasalamuha na problema, no? Na panganib, na parusa, no? Pagkakakulong, at ilang beses na silang muntik na mamatay. Pero ito ang kanyang tingin sa mga sufferings na ito na naranasan niya. Ang sabi niya sa verse 17, for our light and momentary troubles. Ito ay simple lang at ito ay saglit lang. Hindi ito mananatili na mga pagsubok, no, na mga kaguluhan, na mga kahirapan. Ang sabi niya, are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. Ang gantimpala nito, no, ay pangwalang hanggan. So, kumbaga, kaya nating tiisin ito, no, sapagkat ang kapalit naman ito, no, ay gantimpalang pangwalang hanggan. At yan din, mga kapatid, nawa ang maging tingin natin sa kalooban ng Panginoon. Kung kaya't dapat natin unahin sa buhay natin. Ano ba ang kalooban ng Panginoon? At ang kalooban ng Panginoon ang dapat nating sundin parati. Unahin parati. Sapagkat bagamat mahirap, no po, ang kalooban ng Panginoon, pagkatapos po nito, kung hindi man natin makita yung kaginhawahan sa mundong ito, ay sigurado po, doon sa kabilang buhay, doon po sa kalangitan, sa kaluwalhatian ng Diyos, mararanasan natin, no po, ang bunga ng ating pong pagtitiis, ng ating pong pagtsatsaga, at ng ating pong pagpapauna sa kalooban ng Panginoon. Yan po ang ginawa ng Panginoong Jesucristo, no? Talagang tiniis niya yung the next 12 hours ng buhay niya, no? Just to save you and me. At makikita rin natin sa Philippians chapter 2 kung anong ginawa ng Diyos Ama, no, sa Panginoong Jesucristo after na ma-experience niya itong matinding kahirapang ito. Siya ay itinaas ng Panginoon, no, sa kataas-taasan upang sambahin siya. Lahat ng mga nilalang, no, sa langit at sa lupa, no, ay sambahin siya para sa kaluwalhatian ng Panginoon. So, pinakitang halimbawa ito ng Panginoong Jesucristo, no, para makita po natin na sa buhay na ito, ang dapat nating unahin ay ang kalooban ng Diyos. No? At madalas ang kalooban ng Panginoon ay mahirap. Pero after that, makakaranas po tayo ng kaginhawahan. Kaysa yung ayaw nating sundin ang kalooban ng Diyos dahil mahirap. Pero after nitong momentarily convenience, no, na inaakala natin, ay puro kahihiyan, no, kahirapan naman, forever ang mararanasan po natin. So, pumili tayo. Ano po? Pero ang kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin, sundin ang kanyang mga instructions. No? May times na talagang tayo po ay mahihirapan. Pero God is with us and God will keep on blessing us. Kaya wag po tayong matakot, mga kapatid. Ang pangalawa po na prioritize ng Panginoong Jesucristo, hindi lamang yung kalooban ng Panginoon, kundi yung kaluwalhatian ng Panginoon. Ang sabi niya dito, Father, glorify your name. No? Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Mga kapatid, tandaan po natin ito. Every time na ginagawa natin ang kalooban ng Panginoon, natataas ang kanyang pangalan. No? Siya po ang pinapapurihan, siya po ang pinaparangalan. No po? Ang kapangyarihan niya
ang nakikita ng lahat, sapagkat yun talaga ang gusto ng Panginoon. Kung bakit niya tayong lahat ay nilikha. No po, lahat ng mga nilikha ay magbigay ng kapurihan sa Panginoon. Yun po ang design ng ating mga katawan. No? Yun po ang magbibigay ng kagalakan, kasiyahan, no? Kapayapaan sa ating pong buhay. When we choose to glorify the Lord. Nasira po yan. No? Yang pakiramdam na yan, yung desire na yan, nung pumasok ang kasalanan sa ating pong buhay. Kaya nga dumating ang Panginoong Kristo dito para iligtas tayo, no, para tanggalin ang impluwensya at kapangyarihan ng kasalanan sa buhay po natin. Sapagkat ang tunay na magbibigay po sa atin ng kasiyahan at kapayapaan sa buhay na ito, maging sa kabilang buhay, ay yung ating sambahin, luwalhatiin, at purihin ang ating Diyos. At yan po ang inuna ng Panginoong Kristo, na para ito ay matutunan po nating lahat. So, ngayong gabi, mga kapatid, ito po ang ipinahayag ng Panginoong Kristo nung siya po ay nanalangin. Nung panahon na siya po ay nangangamba, no? Nung panahon na malapit na siya ay patayin, no po, pinahayag niya yung kanyang pagiging tao, no? His humanity, at ipinahayag din niya yung kanyang priority. Ngayong gabi, mga kapatid, ang mga halimbawang ito ay para po sa atin, no? We are humans. Kaya pagdating ng mga kabigatan po, tumawag tayo sa Panginoon, ibigay natin sa Kanya ang mga problema natin. At ang pangako niya, aayusin niyang lahat yun. And then ang pangalawa, unahin natin lagi siya. Sapagkat hindi po tayo magsisisi, hindi po tayo malulugi pagka lagi nating inuna ang Panginoon, ang Kanyang kalooban at ang Kanyang kaluwalhatian. Nawa nagbigay po ng kaaliwan at kalakasan ang salita ng Panginoon ngayong gabi ito. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa panalangin ito ng Panginoong Kristo, na sa kabila na siya ay nangangamba sa mga mangyayari sa kanyang pagliligtas sa sangkatauhan, ay pinili pa rin niya na sundin ang kalooban ng Panginoon. Pinili pa rin niya na itaas ang pangalan ng Panginoon. Nawa ganun din po ang amin pong gawin sa buhay na ito. Sa panahon ng difficulties, kami, Panginoon, ay tumawag sa inyo, humingi kami ng tulong sa inyo. At sa halip na kami ay magreklamo, kami ay magtampo, kami po, Panginoon, ay magbigay ng kapurihan sa inyo. At sundin pa rin namin ang inyong kalooban kahit ano pong mangyari. Sapagkat, katulad ng sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ito ay saglit lang, ito ay hindi mananatili. Ngunit ang kapalit na pagpapala po nito ay pangwalang hanggan. Kaya Panginoon, nawa matanim sa puso at isipan namin ang salita mo, at ito po ay mamunga ng marami sa amin pong buhay. Kaming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon at magandang gabi po sa inyong lahat.